Dismayado nga ba ang mga fans ng Magnolia dito sa nakaraang trade na nagaganap lang? Itong si Jeric Balanza mapupunta dito sa Magnolia kapalit ng second round pick. Ang sabi kasi ng mga fans ng Magnolia, ang inaasahan nila na makukuha ay itong si Arvin Tolentino. Pero ang realidad ay naging isang Jeric Balanza. Parang downgrade yan dahil kung titignan nga naman natin yung numero, ibang-iba itong si Arvin Tolentino. Pero sa tingin ko masyado pa maaga para masabing nakaka-disappoint yan para sa Magnolia. Dahil unang-una itong si Arvin Tolentino, posible pa rin niyang mapunta dito sa Hotshots. Sa ngayon hindi pa na siguro dahil nga medyo mahirap i-trade si Arvin dahil nanalo ang Northport at si Tolentino ang top scorer nila. Mahirap i-justify yung ganong klaseng trade unless superstar din ng Magnolia ang maging kapalit. So sa ngayon sa tingin ko, ito naman si Jeric Balanza, mahusay na player yan, nangangailangan lamang ng playing time. Kung hindi yan babangkuin ni Coach Chito Victorero, sa tingin ko makatutulong yan dito sa Magnolia at magpo-provide ng additional scoring at solid din na defender yan. Kaya sa tingin ko, hindi dapat ma-disappoint ang fans sa Magnolia dito. I-consider lang nila na additional player na nakuha itong si Jeric Balanza. Basta yan bigyan ng playing time. Ang medyo issue lang dito kasi ang daming guards ng Magnolia. Nandiyan na itong si Jeric Ahanmisi, hindi pa na masyadong nabibigyan ng playing time. Dahil ang guard rotation ni Coach Victorero, nakasentro dito sa tatlo, kay Paul Lee, Mark Baroka at kay Gio Halalon. Siguro kailangan niyang bigyan ng playing time din ito si Jeric Balanza at Jeric Ahanmisi. Pwede siguro ito si Jeric Balanza ilagay muna sa small forward. Small ball ang laro nila para ito magka-playing time. Kung sa bagay ngayon, injured ito si Rom De La Rosa at si Aris Junicio. So, kulang talaga sa players ang Magnolia. Pwede siguro at ito'y pagkakataon na para kay Balanza na ipakita na deserving siya sa mga minuto. Dahil tinrade na lang converge itong si Jeric Balanza, ang usap-usapan ngayon ng mga insiders ay baka ito ay parang go signal na napalitan itong si Coach Aldin Ayo. Dahil alam naman ng lahat na itong si Jeric Balanza ay isa doon sa mga players na talagang kinuha ni Coach Aldin Ayo personally. Kumbaga choice niya yun talaga. At dahil na-trade na to, parang out of favor na ito si Aldin Ayo dito sa Converge Fiber Xers at mapapalitan na. Ang tanong ngayon ay kung sino ang pwede nilang ipalit dito na coach. Ang isang nakikita natin dyan, of course, ay itong si Topex Robinson. Totoo itong si Topex Robinson ay may kontrata ngayon dito sa Lasal. Pero sa tingin ko, kaya naman niyang i-buy out kung kinakailangan nitong Converge Fiber Xers. Hindi na matatawanan kung gaano kahusay na coach itong si Aldin, itong si Topex Robinson. At sa tingin ko, malaking maitulong yan dito sa Converge para mapalakas yung kanilang lineup. Ngayon, kung itong si Topex Robinson ay hindi talaga maging available, pwede nila subukan itong si Tab Baldwin o kaya ito si Chris Gavina. Ibig sabihin maraming options itong Converge ngayon. Sabi nga nung iba si Alex Compton, pwede rin nilang kunin yan. O kaya itong si Jong Wichico na assistant kayo dito sa Index. Pero ang report naman itong si Jong ay baka mapunta bilang head coach dahil baka masibak naman itong si Frankie Lim. Kaya sa tingin ko, itong Converge Fiber Access, maraming pwedeng pagpilian kung talagang determinado na sila na alisin itong si Aldin Ayo bilang head coach. Ang maliwanag dito itong Converge, yung movement yan hindi magtatapos dito kay Jeric Balanza. Marami pang gagawin ito, lalo na at gusto nilang palakasin ngayon yung lineup nila. Dahil alam na Converge, hindi sila pwedeng mag-rely lamang dito kay Justin Arana at sa magiging number 1 pick nila sa darating na draft na itong si Justin Baltasar.